أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من عبادك المخلصين المقبولين في أمور الدنيا والدين. اللهم تقبل منا فإنك أنت السميع العليم وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Zakarna, nabanggit natin kahapon yung patungkol sa pagbibigay ng batas maliban kay Allahu Ta'ala. Sinabi natin na inil hukmu illa lillah, walang nagbibigay ng batas maliban si Allahu Ta'ala. Sinabi natin na dalawang uri ng batas. Ito yung batas ng sanlibutan na hindi mo pwedeng pigilan, at yung batas ng Islam na kung saan sinabi natin sa batas ng sanlibutan, si Allahu Ta'ala ang nagbigay ng batas. Halimbawa, sa batas ng sanlibutan na yung tao ay humihinga, hindi pwedeng pigilan ni Abdurasan yung paghinga niya kahit may amoy pa yung kanyang hininga, kasi nga si Allahu Ta'ala ang nagtakda ng batas na ang tao ay dapat huminga. So si Allahu Ta'ala ang nagbigay ng batas sa sanlibutan, na yung batas sa sanlibutan hindi pwedeng pigilan. Tapos si Allahu Ta'ala rin yung nagbigay ng batas sa Islam. Nabanggit natin na si Allahu Ta'ala nagbigay rin ng batas sa Islam. Tapos sinabi natin na ang patungkol sa batas ay binanggit natin na ito, ang pagbibigay ng batas na maliban kay Allah ay pwede itong maging shirk. Pwede itong maging shirk. Ibig sabihin, pwede itong maging dahilan ng pagkuha ng Panginoon maliban kay Allah. Kasi naniniwala si Pasang na sino nagbibigay ng biyaya sa iyo, Pasang? Si Allah. Kapag humingi ka ng biyaya maliban sa Kanya, ay shirk yun. Kasi parang naniniwala ka na itong hinihingian mo ng biyaya maliban kay Allah, parang sinasayang Panginoon din. Tama ba? Kung patungkol sa biyaya ay shirk yun, ganun din sa pagbibigay ng batas. Kapag nagbigay ng batas sa'yo ang nilalang maliban sa batas ng Islam, shirk din yun. Kasi pagkuha din ng Panginoon yun maliban kay Allah Ta'ala. Pero sinabi natin na tatlong bagay ito, tatlong pamamaraan ito. Kahalintulad halimbawa sa Pilipinas, na tayo ay ang nagbibigay ng batas sa Pilipinas, si gobyerno. Kapag ba sumunod tayo sa gobyerno dito, ibig sabihin nakagawa na tayo ng shirk? Hala din? Hindi po. Kasi walang choice. Buti naalala mo. Kasi walang choice. Pero unang-una dito ay sinasabi natin, mahuhulog ang tao sa shirk, sa pagsamba maliban kay Allah, sa pagbibigay ng batas. Kapag naniwala ang isang tao na yung Muslim na to, na yung batas ng gobyerno ay mas mainam kaysa sa Islam, ay kufur yun. Labas ka na sa Islam doon. Ikalawa, kapag ang tao na to na nagnaniwala na ang batas ng gobyerno pareho lang ng Islam, ay kufur yun, shirk din yun. Labas ka rin sa Islam doon. Ikatlo, kapag naniwala ang tao na to na ang Islam ay mas mainam kaysa sa gobyerno, pero pinahintulot mo ang pagbibigay ng batas sa gobyerno sa Muslim, pinahintulot mo, nasabi mo pwede naman, kahit hindi gamitin yung Islam, shirk din, kufur, labas din sa Islam yun. Tama? Ikaapat, kapag naniwala tayo na ang isang Muslim na to, na ang Islam ay mas mainam yung batas ng Islam kaysa sa gobyerno, pero nagbigay, pumayag ka na maghatol sa'yo yung batas ng gobyerno sa'yo kasi wala kang choice. Sabi ni Nigel, wala kang choice kasi nasa Pilipinas ka eh. Tama ba? Kapag ba nagkagulo sa barangay, saan ka pupunta? Meron ba sa Manila na korte ng mga Muslim? Wala, di ba? Barangay ng mga Muslim? Wala, di ba? City Hall ng mga Muslim? Wala, di ba? So wala kang choice doon. Ayaw ng puso mo. Pero naniniwala kang Islam, mainam na batas din. At ang puso mo ay walang choice. Napipilitan ka kasi nga nasa lugar ka ng mga hindi Muslim.
doon ay pinapahintulot sa'yo ng Islam. Tama? Kasi naniniwala ka pa rin yung Islam ang mas mainam. Tapos nasa lugar ka ng hindi Muslim. Tama ba? So, pinapahintulot doon sa ganong case. Ngayon, halimbawa, binanggit natin na papaano yung batas sa gobyerno patungkol sa mga gamit. Halimbawa, ay tatawid si Malik, di ba, sa signal light. Di ba, sinabi natin kahapon, ang signal light ay red, yellow, green. O tatawid siya sa green kasi sabihin halimbawa ni Malik, itong signal light gawa ng gobyerno. Hindi gawa ng Islam yan. Tatawid na lang ako kahit naka-green. Di ba? Pakamatay ka nun. Di ba? Kahit may mga bus, diretso ka. Pwede ba yun? Hindi. Bakit sinabi natin hindi? Anong dahilan? Pagtatungkol sa gamit, ang sinasabi natin sa batas ng sunna ni Propeta Muhammad, ang sinusunod ni Propeta Muhammad patungkol sa gamit sa mundo ay ang gamit ng kanyang komunidad, yung mga tao sa paligid niya. Nakuha ninyo? Halimbawa, sinabi natin, si Propeta Muhammad, gumamit siya ng camel sa kanyang panahon. Bakit siya gumamit ng camel? Kasi camel yung ginagamit ng kanyang lugar. Tama? So, ang paggamit ng camel na yun ay sunna yun kasi sunna ginawa ng lugar, hindi dahil sa ginawa ng Rasulullah. Nakuha ninyo? So, hindi sumunod tayo kay Propeta Muhammad doon, ay ang pagsunod doon, hindi kay Propeta Muhammad sa kanyang lugar. Kaya ayokong makita si Pasang na pupunta siya ng Robinson gagamit ng camel. Kasi ang susunod niyan, sasabihin ko sa camel, sumakay ka kay Pasang. Kasi si Pasang yung pag-iisip niya camel. Nakuha mo, Pasang? So, ang tinutukoy dito, pagpatungkol sa gamit, tama? Ang sinusunod natin yung ating lugar. Yung ating lugar. At yun yung sunna na dapat sundin natin. Si Propeta Muhammad, doon nagtayo siya ng bahay. Doon sa lugar ng mga Arabo, anong gamit nila? Di ba yung putik? Lagyan tubig, ginawa nilang semento? Di ba? Kasi yun lang ang nagagamit nila sa lugar nila. Tama? Kung ano yung nagagamit mo sa lugar mo na gamit, yun ang sunna na gawin mo. Kaya hindi pwede na si Hamid tatayo ng bahay dito sa Dakota, gamit niya yung putik. Sabi niya kasi si Propeta Muhammad, ginamit niya yung putik sa paggawa ng bahay. Mali yun. Kasi bakit? Ang paggawa ng paggamit ng mga gamit sa mundo, ang sunna na sundin mo dito kung anong ginagamit ng lugar mo. Nakuha ninyo? Pero pagtungkol sa paniniwala, salita at gawain ng katawan, sino ang susundin mo? Si Propeta Muhammad o yung Islam. Patungkol sa gamit, ay yung komunidad. Kung ano yung gamit. Tama ba? Kaya nga tayo, kung meron lang Bugatti Chiron sa panahon ni Propeta Muhammad, yun yung gagamitin niya, Bugatti o Ferrari. Di ba? Kasi yun yung available, di ba? Makita ka ng sahaba, naka Ferrari. Di ba? Kung yun yung gamit nila sa panahon na yun, gagamitin nila. Kasi yun ang available. Tama? Kasi ang sunna sa paggamit ng mga gamit, kung ano yung available na ginagamit sa isang lugar. Nakuha ninyo? Kaya dito sa masjid, halimbawa, gumagamit tayo ng speaker. Gumagamit tayo ng para dito. Gumagamit tayo ng Facebook kapag nagdadakwa. Di ba? Nag-upload tayo. Nakikita ninyo bakit? Kasi ito yung available na ginagamit natin sa kagamitan sa dunya na pinahintulot sa atin at ito yung sunna sa pagdadakwa. Kasi ito yung available sa ating lugar at sa ating panahon. Nakuha ninyo? Kaya hindi pwede sa isang Muslim na kung saan sasabihin niya, alala, magsasaka siya, halimbawa, yung damit niya pang unang panahon. Kasi kapag kumbaba siya, Masya Allah, kapag kumbaba namin siya, yung gamit niya, halimbawa pantalon, balat ng crocodile. Di ba? Fresh pa yung crocodile dun sa niya, sa pantalon niya. Bakit sabi niya? Kasi kapag kumbaba siya. Kasi ganito yung Islam, kapag kumbaba, mali yun. Nakuha ninyo? Inna Allah, sabi sa alis, Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah Ta'ala ay maganda at dalisay siya. Gusto nyo sa isang tao ay maganda rin ang suot mo at ang performance mo patungkol sa pananamit mo. Hindi pwede magsasala ka dito, upaw. Gagamitin mo yung unang panahon na damit. Yung hindi nalabhan ng isang buwan. Amoy putok pa, amoy sibuyas, amoy ukod na labahan. Islam, pag kumaba, mali yun. Ang Islam, ipinag-utos sa'yo na gamitin yung makabagong gamit kasi yun ang gusto na ginamit ng Rasulullah sa kanyang panahon. Ay, hindi nyo? Pero tungkol sa paniniwala, sa salita at sa gawain, ang susunod si tayo ay dapat i-effect kasi ang sunna dito yung Islam ng
kay Allah sa sunod na gawain. At dahil ito'y gawain ng ibada ng katawan, ay dapat sundin mo dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung mga gamit na gagamitin mo pag-celebrate, ng mga balloon, ng mga letter, anong gagamitin mo doon? Yung mga tawag ng saging kasi sarili mo sa panurasulad, di isang ginagamit nila? O gagamit yung mga napapanahon ngayon ng pagpapaganda? Pagpapaganda yung mga napapanahon. Pero patungkol sa Islam, ng puso, salita at gawa ng celebration, ano lang pinahintulot ng Islam? Naiintindihan yung pinagkaiba? Okay, kaya sinabi natin dito yung Maulidun Nabi, yung celebration patungkol sa birthday ng Rasulullah, ba yun o gawain ng katawan ng tao ng selebrasyon? Gawain. So, dahil siya'y gawain ng Rasulullah, ng katawan at ng paniniwala at salita, sundin mo si Propeta Muhammad, hindi yung gawain ng gawa ng mga gamit sa dunya. Nakuha ninyo? At sasabihin ng tao sa'yo, kung bawal pala yung maulid, dapat bawal din yung jeep kasi hindi naman nag-jeep ang Rasulullah. Ano sabi mo sa kanya? Ubus ka. Ang tinutukoy doon, sa mga jeep, gawain ng gamit yun. Magkaiba ang gamit sa gawa ng katawan, ng paniniwala at ng salita. Nakawawala din, ubus ka. Ay, hindi yung pinagkaiba. Magkaiba yun. Paniniwala sa salita. Kasi ito'y gawain ng katawan ng tao. Sa gamit, kaya magkaiba yung gamit, labas to eh. Nakuha ninyo? Patungkol sa batas ng Islam, sa paniniwala, salita at gawa, sundin mo si Propeta Muhammad. Patungkol sa gamit si Propeta Muhammad, sinunod niya yung kanyang lugar. Etong kopya, sunna ba to o hindi? Ha? Depende. Kailan maging depende, Nigel? Depende sa lugar mo. Lugar na nga eh. Kapag ang lugar mo, ginagamit nila to, so magiging sunna na, gamitin mo to. Tama? Kapag ang lugar mo, hindi nila ginagamit, no, sunna na hindi mo siya gamitin. Nakuha ninyo? Kaya nga sa Pilipinas, anong uso na gamit ang sinusuot natin, yung pinaka-ginagamit kapag nag-opisina ka, may meeting ka, mga mayaman. Anong ginagamit natin? Anong tawag doon, Nigel? Barong ang tawag doon. So, barong ang sunna na dapat gamitin mo. Dahil yun ang pinakamaganda. At kapag pang-Amerikano ka, pang-Amerikano gamitin mo kasi yun ang sunna na kung saan yan ang na-develop ng ating lugar. Nakuha ninyo? Hindi pwede na pupunta ka sa meeting ng mga mayayaman. Di ba? O nakita ka dyan sa 7-Eleven sa may dala kang tungkod tapos nakaturban ka tapos yung damit mo para kang aakyat ng bundok. Sabihin mo, eto kasi ang sunna sa mga Arabo. Sa mga Arabo. Pero hindi dito sa Pilipinas. Nakuha ninyo? Kaya itong damit natin, sunna ba to? Sunna hindi. Depende. Kailan siya magiging sunna? Kapag nasa lugar, ngayon nasa masjid tayo nagsasala, sunna hindi. Magiging sunna siya. Pag sa labas ka, sunna hindi. Hindi na. Nakuha ninyo, magiging sunna siya kapag kung ano yung komunidad na ginagamit mo, ibig sabihin, naaayon sa lugar. Kapag doon, kung ano yung gamit ng lugar, magiging sunna yun. Nakuha ninyo? At si Propeta Muhammad, kung mabuhay siya man ngayon, gagamit siya nito. Kasi kung kapag ito ang sunna sa lugar natin, at ito yung susuotin niya, at mag-cellphone siya, gagamit siya ng mic, pati ng tab. Nakuha ninyo? Kasi ito yung sunna na ginagawa ng ating lugar, at yun ang sinusunod natin patungkol sa kagamitan sa dunya. Naintindihan ninyo? Anyway, binalikan ko lang yun kasi patungkol sa batas sa mga gamit yun. At ang tinutukoy natin dito sa batas ng tauhid ng akida, ng tauhid ng rububiyya kay Allah Ta'ala, sinasabi natin na si Allah Ta'ala nagbibigay ng batas. So, anong ibig sabihin? Pag sinabi natin kafir ang tao, anong pinagkaiba ng kafir pati shirk? Anong pinagkaiba ng kafir o kufur pati shirk? Tama? Ang kufur ay mas malawak. Kabilang sa loob ng kufur yung shirk. Di ba? 20 o 5 piso. Ang 5 piso nasa loob ng 20. Kumbaga yung shirk, nasa loob lang siya ng kufur. Naintindihan ninyo? Ngayon, ang kufur ay mas, pag sinabi mong kufur, ito yung nakakalabas sa Islam. At kabilang sa nakakalabas sa Islam, yung shirk. Di ba? Pag sinabi mong shirk, ano ibig sabihin? Ito yung pagkuha ng Panginoon maliban kay Allah. Kaya naging kufur yun. Naintindihan ninyo? Ngayon, si Iblis ba, nakagawa, di ba si Iblis ay kafir? Di ba si Satanas? Si Iblis? Di ba kafir siya? Ang pagiging kafir niya, nakagawa siya ng shirk. Hindi. Nakuha ninyo? Alam, kilala naman niya Allah Ta'ala eh. At ang mga propeta na abutan niya. Di ba lahat pati revelation? So bakit siya naging kafir? Kay Adam, di ba?
So, ang pagiging kafir, bakit hindi nagsusud kay Adam? Alam mo doon, meron siyang kayabangan ang pagkufur niya kay Allah Ta'ala, kufur kifir. Kayabangan ang pagkufur, hindi ang shirk. Naintindihan ninyo? So dito, pagdating sa pagbibigay ng batas kay Allah Ta'ala, pwede maging kafir ang isang tao sa Islam. Kafir ng pagiging shirk, o kafir kung saan, sa ibang pamamaraan. Makuha ninyo? So, meron dalawang uri ng kufur dito. Yung kufur, patungkol sa pagbibigay ng batas. Nakaintindihan ninyo? Yung kufur na tinatawag na kufur bidzat. Kufur mismo sa kanyang sarili. Nakuha ninyo? At kufur kufur na itong kufurun bidzat, pag sinabi natin ng kufur, itong paglabas sa Islam, pagiging kafir, ito yung maliit man yung bagay na to o malaki, basta kufur siya, labas ka na sa Islam. Halimbawa, yung kufur, ano pa ba? Halimbawa yung kufur niya. Anong example dito? Anong example lang kufur dito? Maliit o malaki, basta magiging kafir ka na. Ginawang katawanan yung katawanan yung mga bagay sa Islam. Ginawa katawanan mo yung mga anghel. Ginawa mo na katawa. Kufur yun. Naintindihan nyo? Kung man yung biro mo o marami, seryoso ka o hindi, kufur. Walang excuse kahit konti pa lang. Naintindihan ninyo? Tama sinahil. Tama yun. Yung kufur ang bidzat. Yun yung kufur sa kanyang sarili. Tapos ikalawang kufur, yung kufur bi'iqad. Ito yung kufur sa pagitan ng paniniwala. Paniniwala sa puso. At ito ay nakadepende sa kanyang itsura. Halimbawa, yung kufur sa paniniwala, dapat malaman mo na nagkafir ba yung tao o hindi. Halimbawa, yung isang tao, nagbigay ng batas maliban sa batas ng Islam. Tama? Nagbigay ng batas ng Islam. Diba sinabi natin, ang pagbibigay ng batas maliban sa batas ng Islam ay shirk? Tama, kasi nga, kumuha ka ng Panginoon maliban kailan naghahatol sa'yo na dapat si Allah Ta'ala lang. So ngayon, ang kufur dito sa paniniwala, di ba yung kanilang kufur bidzat, kufur sa kanyang sarili, ito kufur sa paniniwala. Halimbawa, dito yung pagbibigay ng batas maliban kay Allah Ta'ala, ito ay nakadepende. Nakadepende sa paniniwala ng tao. Kaya sinabi natin kanina na kapag ang isang tao nagbigay ng batas maliban kay Allah Ta'ala, naniwala siya na ang batas ng gobyerno mas mainam kaysa Islam, kufur yun. Sa kanya, nagkaroon siya ng paniniwala na ang gobyerno, ng batas ng gobyerno mas mainam kaysa Islam. Tama? Ikalawa, kapag ang batas ng gobyerno pareho ng Islam, kufur din yun. Ikatlo, naniwala kayong Islam mas mainam pero pinahintulot mo yung pagbibigay ng batas sa gobyerno kahit meron pang Islam, ay kufur din yun. Yun yung una, na kung saan kufur siya, makakalabas ka sa Islam kasi nagkaroon ka ng paniniwala doon. Ikalawa, na pareho lang yung senaryo, na nagbibigay ng batas maliban kay Allah Ta'ala, pero hindi siya magiging kafir. Ano yung sabi natin nga? Yung napilitan ka. Napansin ninyo? Pareho lang. Pero saan tayo nakabase? Bakit na sinabi natin yung isa kafir, yung isa hindi? Saan nakabase? Sa puso, sa paniniwala. Nakuha ninyo? So yung tinatag na kufrun bil i'tiqad, kafir sa pagitan ng paniniwala niya. So nakadepende sa sitwasyon. Yung isa naman ng kufrun bil dzat, yung kufr sa pagitan ng kanyang sarili, ng kanyang ginawa, halimbawa, pati man yung bagay o malaki, ay kafir pa rin. Yung isa kasi, napilitan siya magbigay pumunta sa korte na hindi batas ng Islam kasi nga wala ng choice. Tama ba? So hindi pa rin siya kafir. Kasi bakit? Bakit? Kasi nga, wala siyang choice. So yung bagay na maliit na bagay lang yun, di ba? Pero hindi siya naging kafir. Pero ito, nakikipagbiruan sa Islam, ginawa mong katatawanan, maliit na bagay, di ba? Kapag merong maliit na bagay, merong malaki, pero kafir na. Yan ang tinatawag na kufrun bidzat. Naging kafir dahil sa kanyang sariling gawain. Yung isa naman, kafir, pero sa kanyang paniniwala, pero nakadepende sa sitwasyon. Tama ba? Yan ang tinutukoy doon. Kaya dito, halimbawa, bakit naging kafir
din ang mga tinukoy ni Allah Ta'ala yung mga pari. Ilang sitwasyon. Sinabi natin kanina yung dalawang uri ng kufur. Tapos yung mga iba't ibang pamamaraan na nangyari ng level, paano ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Paano naman yung isang tao kung bakit sinumpa ng Allah Ta'ala yung mga pari? Sabi ng Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ginawa nilang Panginoon ang kanilang mga pari maliban kay Allah. Tama, ginawa nilang Panginoon maliban kay Allah yung mga pari. Anong dahilan? Tanong ko sa inyo, sumusujud ba yung Kristiyano sa mga pari? Hindi, di ba? Nagruruko ba sila? Hindi, di ba? Tama? So sabi ng Allah Ta'ala, ginawa nilang Panginoon ang kanilang mga pari. Anong dahilan? Sabi dito kasi, sabi ni Propeta Muhammad, hindi ba kapag kung anong sinabi ng pari na haram, naniniwala yung mga Kristiyano na haram na? Hindi ba kung anong sinabi ng halal-halal na sa kanila? So saan sila naging kafir? Sa pagsunod, saan? Sa batas. Kasi nga, dapat wala nagbibigay ng batas maliban lamang si Allah Ta'ala. Ang pinakapunto ng aya, ang pagbibigay ng batas maliban kay Allah Ta'ala ay kufur. Lalo na kapag binangga mo yung halal pati yung haram. Pag binangga mo yung paniniwalang halal o haram, ulitin ko, magiging kafir ang isang tao kapag binangga niya yung paniniwala na isang bagay ay halal o haram.